Komentuhan natin itong isang nagmamagaling. Ako alam ko talaga na nagmamagaling lang ito, wala talaga itong alam. So panoorin natin. Nakakahiya naman palang tawagin na congressman. Alam mo, Pulong, mag-resign ka na lang. Kasi total wala ka namang contribution, lagi kang absent, pinapasweldo ka ng Pilipinas, di ba? Hindi okay na taga Davao lang ang satisfied sa serbisyo mo. Dahil inihalal ka man nilang representative ng distrito nyo dyan sa Davao City or kung saang banda, ang nagpapasweldo sa'yo ay buong Pilipinas. So, ine-expect namin na gawin mo yung trabaho mo ng tama, maging kapaki-pakinabang ka. Ang pinagseserbisyuhan mo ay hindi lang taga Davao, kundi lahat ng taxpayer na nagpapasweldo sa'yo. Bawas-bawas naman ng kakapalan ng muka, Paki-explain nga yung 51 billion. Okay, sir, unahin natin yung 51 billion na gusto mo magpaliwanag si Pulong sa'yo. Kahit ikaw ang nagpapasweldo sa kanya, hindi niya obligasyon na magpaliwanag sa'yo sa 51 billion na natanggap ng kanyang distrito na inimplement sa distrito niya. Because una, hindi naman siya yung nag-implement, DPWH. Kung may problema doon, kung mayroon siyang kickback na nakuha, file a case against him. Di ba? Hindi, pagpaliwanag ka sa 51 billion. Bakit? Ibinulsa ba yung 51 billion? Sa palagay mo, kung ibinulsa yan ni Pulong na 51 billion, hindi naggagalaiti yung ombudsman ngayon mag-file ng kaso dyan sa kanya? Di ba? Tanga ka rin no? Tanga ang puta. Nadaan lang sa social media, pwede na maging political comentarista. Tanga. Aralin mo muna, hindi yung buka lang ng buka yung bibig mo. Pareho lang kayo ng mga vlogger ng pink at saka mga loyalista. 51 billion, 51 billion. Kung yung 51 billion, iniuwi yan ni Pulong o kaya inilagay niya kung saan man yan, malalaman yan. Imposible na hindi sa ngayon, 3 taon na yung mga Marcos, 3 taon na sila nag-aaway, hindi pa lumabas yan. Sasabihin lang na 51 billion, pero may proof na kinuha niya yung 51 billion. Di ba? Siya ang nag-implement ng 51 billion. Congressman siya. Hindi siya DPWH. Tanga. Okay. Yung sunod, yung sinasabi mo, mag-resign ka na lang. Kaya kakapalan ng mukha mo, nakakahiya. Kami nagpapasweldo sa'yo. Dapat sa buong bansa ka nagsisilbi. Sino congressman niyo doon sa Mountain Province? Sabi mo, ibanag ka Di ba? Sino? Si Dalog. Si Congressman Maximo Dalog. Kilala mo yon? Di ba? Saan siya? Second term na ni Congressman Dalog. In fairness to him, pumapasok naman siya. Pero hindi ibig sabihin he's contributing to the national legislation. Ang contribution ng isang congressman sa national legislation, yung pagboto, di ba? Kung member siya ng committee, pag-attend ng committee hearings, yun. Pero karamihan ng congressman, ang pinapasa nilang batas at ang kanila lang inaasikaso ay ang kanilang constituents. Because they are called representatives. Tuturuan kita ang ating system of government is a representative form of government. In other words, binoto natin sila ang magre-represent sa atin doon para mabigyan tayo sa ating lugar ng pakinabang galing sa national government. Isa yon. Pangalawa, siya rin ang ating pinadala doon para sa mga national issues na pwede niyang labanan. If he does not elect to participate, hindi kasalanan niya yun. And you cannot ask him to resign. Because if he resign, that is abandonment of duty. Magre-resign siya dahil sinabi mo. Ang puta. Nagtrabaho ako sa Congress. Kaya alam ko. Alam mo ba? Trivia. Alam mo ba pag nag-attendance na? Halimbawa, ang session start 6 ng gabi o 5 o'clock.
Nagbe-bail yan dun sa ano eh. Sa tutunog yan sa office ng congressman. Tungtong! Nagro-roll call na. Tatawag lang yung staff, magpapapresent si congressman kasi may kausap pa sa opisina. Pinapayagan yung ganun. Later on, bababa na lang yung congressman. Kung gusto niya. Kung ayaw, kung walang pagbubutuhan, basta present siya. Yan ang practice eh. Nangyayari talaga yon. O ngayon, kung maghanapan tayo, sinabi ko na sa'yo si Congressman Dalong, o Yeda Romualdez, Martin Romualdez, ngayon sa 28th Congress, can you say, mag-resign na lang sila dahil hindi rin sila nakikita? Alam mo, sa totoo lang, ito sa lahat to ng vloggers ha, aralin nyo muna yung inyong sinasabi and be careful kasi may mga tao na nakakaalam. I will defend Pulong. He is a brother in the fraternity. And I will defend him. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Wala rin naman siyang ginagawang masama sa bayan. Hindi rin naman siya corrupt. Di ba? Pero you cannot just say na, di ba, mag-resign siya kasi gusto mo. May sayad ang bayot! Pati yung nanay niya.